Hi! Welcome sa Movie Recap. Ngayon, ikukwento ko ang isang comedy drama na pelikula mula 2019 na pinamagatang Yes God Yes. Isang dalagitan na nag-aaral sa isang mahigpit na Code Catholic High School sa Midwestern. Mahigpit ang kanilang paaralan, pwedeng maparusahan ang mga estudyante kung walang suot na sinturon o kung masyadong maikli ang palda kahit ilang sentimetro lang. Sa klase ng moralidad, tinuturuan ni Father Murphy ang mga estudyante tungkol sa sexualidad. Ayon sa kanya, tanging sa loob lamang ng kasal maaaring makipagtalik, at dapat ito ay heterosexual na kasal. Sinumang gagawa nito bago o labas sa kasal ay mapapahamak ang kaluluwa magpakailanman dahil ito ay labag sa plano ng Diyos. Binalaan din niya ang mga estudyante na pinapanood sila ng Diyos sa lahat ng oras. Pagkatapos ng klase, lumapit ang matalik na kaibigan ni Alice na si Laura at sinabing pagod na siya sa pagsunod sa mga patakaran ng paaralan. Tinanong ni Alice si Laura kung alam niyang kasalanan ang pagmamasahe sa sariling meeting machine, pagpapaligaya sa sarili. Sumagot si Laura ng oo. Pag-uwi ni Alice sa bahay, siya lang mag-isa. Lumaki siya sa isang katolikong pamilya at nag-iisang anak. Habang nasa AOL chatroom, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang estranghero na nagpadala ng larawan nila ng kanyang asawa habang nasa kama. Nabigla si Alice, pero dala ng kuryosidad, tiningnan pa rin niya ito. Bigla siyang tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan, edad, at lokasyon niya. Nagsinungaling si Alice, at nang hiningi ang kanyang larawan, pinadala niya ang litrato ng kaibigan niya sa halip. Nag-alok ang estranghero ng virtual meeting. Kahit hindi alam ni Alice ang ibig sabihin nito, sumabay siya sa usapan at nilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng palda at minasahe ang sarili. Bigla siyang tinawag ng kanyang nanay, kaya agad niyang pinatay ang computer. Pagsapit ng Lunes, nilapitan si Alice ni Beth at sinabing may chismis tungkol sa kanya, na tinos niya ang salad ni Wade sa party ni Laura nung weekend. Itinanggi ito ni Alice dahil hindi nga niya alam ang ibig sabihin ng tosang the salad. Tinanong ni Laura si Beth kung bakit hindi siya pumunta sa party. Sagot ni Beth, nagpunta siya sa Kirkos retreat ng paaralan na nagbago raw sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Beth, damayla si Alice ng tsokolate sa balot at bigla na lang siyang pinagtawanan ng mga lalaki. Habang naglalakad, nasalubong niya sina Wade at ang nobyo nitong si Heather. Tinawag siyang kadiri. Umabot pa ang chismis kay Miss Veda na pinagbawalan siyang mag-serve sa misa at sinabihang igalang ang katawan niya bilang regalo mula sa Diyos. Hindi maintindihan ni Alice ang sinasabi nila. Kinagabihan, pumunta siya kay Father Murphy para ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng kumpisal, binigyan siya ni Father Murphy ng magaan na penitensya, 20 dasal. Habang nasa chapel, naalala niya ang mga sinabi ni na Father Murphy at Miss Veda. Kaya napagdesisyonan niyang sumali sa susunod na Kirkos retreat ng paaralan para bumalik sa landas ng kabutihan. Sasama rin si Laura sa retreat dahil gusto niyang maging kaibigan si Nina, isang popular na senior. Sa pagdating nila sa retreat camp, samantala, napansin ni Alice si Chris, isang gwapong senior na leader din ng retreat. Dinala ni Nina si Alice sa kanyang cabin at hiningan siya ng cellphone at relo para hindi ito makaistorbo sa retreat experience. Naitago ni Alice ang cellphone sa bag niya at binigay lang ang relo. Sumali na si Alice sa grupo at natuwa siyang malaman na si Chris ang group leader niya. Sinabi ni Father Murphy na pinili sila ng Diyos para sa retreat na ito. Sa loob ng 4 na araw, mararanasan daw nila ang taas at baba ng kanilang buhay para matuto. Binigyan sila ng papel para ikutan ng bilog ang mga naramdaman nila nitong nakaraang taon. Sinama ni Alice ang salitang, turned on. Pero binawi niya ito at sinubukang burahin, hindi nga lang mabura. Kaya binakbakan niya ito ng itim bago isinumite. Ilang oras ang lumipas, nagbigay ng speech si Nina tungkol sa kanyang pamilya at kung paano siya laging ipinagkukumpere sa mas magaling niyang kapatid. Pero dahil sa retreat, natutunan niyang tanggapin ang sarili. Kinagabihan, hindi makatulog si Alice kaya naglaro siya sa phone. Pinatahimik niya ito pero nagsimulang mag-vibrate. Doon niya nadiskubre na pwede pala itong gamitin pampuligayang muli sa sarili. Pero natigil siya nang makita ang krusipiho sa kwarto. Kinabukasan, habang naghahiking, sinadya niyang masugitan para mapansin ni Chris. Binuhat siya ni Chris pabalik sa cabin. Dumating si Nina para kuhanin siya para sa group photo, pero narinig nito ang phone ni Alice at nahuli siyang nagtago ng cellphone. Dahil dito, pinaparusahan siya ni Father Murphy at habang naglilinis ng opisina ni Father Murphy,
nakita niya ang computer. Nag-login siya sa AOL at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng tosang salad. Pero bago pa siya makakuha ng sagot, may narinig siyang paparating kaya dali-daling pinatay ang computer. Nakita niya si Nina na nagbibiro na may lost daw si Alice, isa na namang chismis. Kinabukasan, sinabi ni Father Murphy na may nakitang malaswang chat sa kanyang computer. Walang umamin, kaya sinabing pinapanood sila ng Diyos. Ininterview niya ang bawat estudyante. Tinulak niya si Alice na aminin ang tungkol sa temptation kay Wade. Pero giit ni Alice, chismis lang ito. Pagod na si Alice sa mga paratang. Hinarap niya si Wade at hiniling na sabihin ang totoo na walang nangyari sa kanila. Tumanggi si Wade at iniwan siya. Habang naglilinis sa kusina, nakita ni Alice si Nina na nakikipaghalikan sa kapwa leader sa gubat, at minamasahe ang kanyang knitting machine gamit ang bibig. Nalibugan si Alice at ginamit ang broomstick sa sarili. Pagkatapos, kinausap niya si Laura at sinabi ang totoo tungkol kay Nina. Hindi naniwala si Laura at pinutol ang pagkakaibigan nila. Tinawag pa siyang pervy psycho. Sawang-sawa na si Alice, kaya nagdesisyong ipitin si Wade. Nilagay niya ang bracelet nito sa opisina ni Father Murphy. Nang marinig niyang paparating si Father Murphy, nagtago siya at doon niya nahuling nanunood ito ng porn at pinapaligaya ang sarili. Na-realize ni Alice na lahat pala ay may tinatagong sikreto. Paglabas niya, hinalikan niya si Chris. Sa una ay okay lang, pero agad ding lumayo si Chris. Sa huling araw ng retreat, nakipagkaibigan si Alice sa isang mahiyaing kaklase. Nakita niya si Father Murphy na kinukuha si Wade dahil nahanap ang bracelet sa computer. Ngayon si Wade ang sinisisi sa chat incident. Humingi ng tawad si Laura at nagkabati sila. Hinimok ni Father Murphy ang lahat na ibahagi ang kanilang karanasan. Umamin si Wade na natukso siya, kahit wala naman siyang kasalanan. Hindi ito matanggap ni Alice kaya siya na mismo ang nagsalita. Sinabi niyang lahat sila may itinatago, at dapat ay magpakatoto at magrespeto sa isa't isa, gaya ng turo ni Jesus. Pagbalik nila, nagsimulang maghanap si Alice ng mga kolehiyo sa West at East Coast, gaya ng mungkahi ni Gina. Kinabukasan, hinarap niya si Chris at sinabing pwede pa rin silang maging magkaibigan. Sa huli, kinausap niya si Father Murphy at sinabi na may nakita siyang video ng mga taong nagsesek. Habang nasa retreat, alam ni Father Murphy na siya ang tinutukoy kaya hindi na niya tinanong pa at binigyan si Alice ng mas mabigat na parusa, 100 dasal, pero imbes na gawin ang dasal, umuwi si Alice, pinanood muli ang Titanic car scene, at pinaligaya ang sarili. Sana ay nagustuhan ninyo ang video, pindutin ang like kung oo, mag-subscribe kung bago ka pa lang, at sa huli, stay well, stay safe, maraming salamat.